yung salitang kasal, kaya sabi nila kasitahan. So they have mangled the text, scriptural text. And what is sad, my brothers, is that our Catholic dictionary in Tagalog borrows from the Philippine Bible Society complete with all the errors. I hope, personally, this is by way of footnote, that in terms of the 500th anniversary coming up in 2021, that before that, the Catholic Church in the Philippines hopefully will come up at least even if only a provisionary official Tagalog translation done by Catholic scholars, and not all these years, 30 years, borrowing from a Protestant translation that was not at all claiming to be scholarly, but only to be popular. We are here in an anomalous situation. On the one hand, we are very strict about the new translation in English, while in Filipino, all these 30 years, we have been tolerating a situation which is, strictly speaking, a betrayal of our teaching regarding Scripture. But let us go back. The biblical message found in a precise translation tells us that with Mary, the first note in Christianity came to be recorded. The greeting of the angel, Kyrie, magala ka. That is the first note of Christianity. It's a religion of joy. And that is something in connection with Mariology. If that essential note of Christianity, this is a religion of joy because it is based on a joy-filled relationship and communion with the Almighty. And this is first delivered to Mary because Mary personifies that kind of intimacy with God, that kind of joy. Mary therefore becomes paradigmatic. Talagang exemplary si Mary. And for us Filipinos, we know this in the sense that devotion to Mary for us is always fiesta style. And it is in conjunction with what is the theology of the Psalms. That faith in God, that the religion of ancient Israel, lalo tigit ang relihiyon na kay Kristo Jesus nakaugnay at pinangangatawanan ng kanyang ina. Ito isang pananampalatayang tunay na nagdudulot ng kagalakan. Kaya anumang Marian devotion that forgoes that note of joy, Kyrie, already misses what Saint Luke, under the inspiration of the Holy Spirit, is here inculcating. That in a world of secularistic values, in a world of destruction, in a world of nature teaching painful lessons to humanity, there is joy that is being channeled to us through the woman who said, "My soul magnifies the Lord, my soul rejoices in my Savior." And why? What is the basis for the joy? And this is now what the world needs to hear. The good news. And what is the good news? That God, out of His own goodness, that Hebrew word, Hesed, yung kagandahang loob ng Diyos, kahapon, iyon ay nasa Salmo. Sa darating na linggo, iyon ay nasa Salmo na naman. Kung mayroong isang salita na ulit-ulit na lumilitaw sa Salmo na piling-piling, ito yung Hebrew word Hesed, kagandahang loob, yung kanyang divine mercy. Yun ang naging translation ni St. John Paul II nang itatag niya yung Divine Mercy Sunday. Sapagkat ang tagumpay ni Jesus ay patotoo na ang Diyos na ay hindi natin matatawaran. Kanya ang initiative, Kanya ang kagustuhan na tayong mga tao ay hindi hanggang dito na lamang.
Pagkos na tayo'y kanyang tinatawag at iniintay sa pakikibahagi sa kanyang kaligayahan at katiwasayan. Itong doktrina ito, itong gospel substance na ito, ang kauna-unahang salita na ibinigay kay Maria. Pagkat ito'y kanya, kaire, kay karatumere, magala ka, ikaw na pinagpala, ikaw na biniyayaan, ikaw na sa kagandahang loob ng Diyos. At yun ang tanging dahilan. Bakit si Maria pinili? Hindi sapagkat meron siyang katangian na karapat-dapat. Si Maria pinili tangi sapagkat ang Diyos ay nagugumapaw sa kagandahang loob. Pinagpala ng higit kanino pa man. And then, the gist of the New Testament, the Lord is with you. Nasaan ang salvation? The presence of God. Alam po ba ninyo ang isang problema ngayon when we speak of the sociology of religions? It is the effort of man looking around the natural catastrophes, the endless violence and killing taking place all over the world, the poverty of millions of people, the corruption of so many leaders. When we look around us, it is so bleak. And then people don't believe in religion. How can in this world be anything divine? That is how they discuss now, sociologically. At sa atin mismo, magugulat kayo kung ating bibigyan ng pagkakataon yung mga ordinaryong Pilipino sa kanilang karalitaan. Ang Diyos ba? O maraming naniniwala pa sa Diyos. Ngunit parami yung nagsasabing, may pagbabago ba? Nasaan ang Diyos? The absence of God in a world that is so godless. Iyon ang nangyayari. Marian devotion, according to Saint John Paul II, is the good news that we do not try to prove that God is in what we do in spite of us, but rather it is the sheer declaration, ang magandang balita, na ang Diyos kusa, sadya, na sumasa atin at nais na tayo ay bahaginan noong sa sarili natin na hindi natin mapangangarap man lamang. Okay. Ano ang full impact of this in terms of ourselves? Let us go direct. Minsan iniisip natin, siya'y naging pare. Tatandaan ko nung kay Bishop Propugo. 3 weeks before he died, he was with a group I gave their annual retreat to in Tagaytay. At si Bishop Ruben ang hinilingan kong mamuno sa Banal na Eucharistia ng huling araw ng retreat. Kaya siya yung nag-sermon. Napakasaya nung aming selebrasyon. Siya nagpapatod, kinuwento niya kung saan siya mga naasign, anong karanasan niya. Ngunit, mayroong isang sa amin, yung mga matatandang pare na naroon, pag nagre-retreat po kami, ang isang tanong ay, sino yung wala na rito? Ibig sabihin yung, nung isang taon ay naririto pa, kasama nating kabiruan, ngayon ay wala na. At mayroong isang biruan doon, huwag kayong papayag pag kayo hinilingan ng sa inyong bengko mamuno sa dasal. Lahat ng mamuno sa dasal, hindi na nakababalik. Yumaya ko na. Pero ito pong si Bishop Ruben ng Lucena, ay masaya. At ikinuwento nga niya paano siya yung bunso sa pito ng magkakapatid. At daman-daman niya kahit kailan, ito kanyang salita, kahit kailan hindi niya naranasan yung magdahop sa pagmamahal. Walang pagdarahop. Parang salmista, di ba? Ang Panginoon ng aking pastor. Ngunit, naroon yung tanong, itong karanasan kong ito,
paano mo ito ibabahagi sa iba? Ang Santa Iglesia ba, ang mga pari ba, ay mayroong magandang balita na maibibigay? Noong ako'y mag-sermon sa Lucena bago siya ilibing, ng gabi bago ilibing, isang binanggit ko simply, sa dami ng tao, okay nagulat, sa dami ng tao, gabi-gabi na, yung katedral ay puno pa rin ng mga nakikiramay at nagdarasal na yung palang sinabi ni Ruben ay totoo, sapagkat siguro daman-daman niya yung pagmamahal ng mga taga-Lucena sa kanya. Ano man ang nangyari, naging istorya later on. Ngunit malinaw at ako'y natutuwang sabihin, maski na ngayon, meron akong estudyanteng taga-Sariaya, taga-Candelaria. Pag nabanggit si Ruben, ay meron silang sariling interpretasyon na kung saan ang nangingibabaw ay yung positibo. Ang tanong sa atin bilang mga pari ay, yung karanasan ni Maria na pagmamahal ng Diyos, hindi dahilan sa kanyang katangian, kung hindi iisang dahilan. Diyos ay Diyos. The Lord is good. The Lord is kind. Ito ba'y ang istorya natin? Sapagat ang sinasabi ng Santo Papa, Mary's experience is fundamental Christian experience. And no one can be a bearer of the good news as Mary was to Elizabeth. Ayun, bahagi ng Annunciation and Visitation. Mary being blessed, being a witness, now has a message to deliver. Iyon ang fundamentals ng Christianity. That what we talk about is not a theory, but a personal experience. Kaya sa ating mga pare, mga kinikilig ko, ang Maria na tanong ay, katulad ni Maria ang aking ina, yung bang karanasan ko ng kagandahang loob ng Diyos, ito ba'y magandang balita na naikakalat ko? Katulad ng ginawa ni Ruben sa kanyang mga kapatid na matatandang pare. Ngunit, sinabi ng Santo Papa, ano? Kung hindi dahilan kay Maria, kundi dahilan sa Diyos, kaya si Maria ay pinili, hinirang. Kung yung tugon ni Maria, ayun, doon ngayon, sumesentro yung Marian spirituality according to John Paul II. That in the context of God's initiative, we, unworthy as we are, have been elected, have been ordained, have been anointed. Have I responded? Ito ngayon, pumapasok ang virginity. Have I responded with the totality of my being? Saint Luke actually tries to portray Mary spiritually in terms of the spirituality of the Psalms. At merong isang salita, ang Salmo, kaugnay ito ng virginity. At ito yung salitang nepes. By my soul, my deepest being. In other words, yung aking kaloob-looban. Ayun sa Tagalog. Kaloob-looban. Sa kaloob-looban ko ba yung aking ikangay tunay na pagkatao? Ito ba ang tumugon sa Diyos? Ako ba'y sumagot sa kanyang tawag? Completely. Therefore, virginally. That is the meaning. With the totality of my generous response. Let me share with you something a little sad. Ano kaya ang mangyayari sa ating kaparian kung katulad nung kahapon merong isang graduating na theology sa isang seminaryo na kinausap ko dahilan sa kanyang thesis. Ngunit hindi pa inoordinahan. Ako'y nagulat, lungkot na lungkot. Sapagkat itong graduating na theologian na ito, isa sa kakaunting maordinahan sa isang diocese, ay naroon pa yung walang bahala na tila hindi kami nagkaintindihan ng pura-para ko. Anyway, di balin lang. Para bang yung paghahangad na
maordinahan at paglingkod na hindi ko makita. Pagkos ay yung walang bahala. Yun yung kataga. Yung pagwawalang bahala. Hindi man lang niya pinakausap ang obispo, hindi man lang pinakausap ang puro paroko. Sabi ko, ano ba nangyayari sa iyo? Hindi mo ba damay yung biyaya? At ngayon ay para bang ipagkikibit balikat mo lamang? Kung ikaw ay maordinahan o hindi. Kaya ako po binanggit ito sapagat ito ang isa sa mga una kong karanasan sa diocese na San Pablo. That when I started 45 years ago teaching theology, ako'y lungkot na may isa akong seminarista taga rito na hindi natuloy. Nagkaroon ng misunderstanding. At ang malungkot sa akin ay pinabayaan, hinayaan na ikangay yung bagay lumamig kung kaya't wala nang mapagmiminas pa. At yan ay inulit na naman sa Maynila. At yan ay nangyayari ngayon. Ito ba'y isang katangian ng ating kaparitan na mayroong debosyon, kulto tungkol kay Maria. Subalit, yung essential Marian characteristic, yung virginity, ito ba'y inunawa lamang physiologically, at yung spiritual dimension of virginity, yung totality, yung avid, fervent, burning desire. Yun ang virginity. Avid, fervent, burning desire to offer oneself. Yun. Kaya sa pakiwari ko po, mga ginigilig kong kapatid, na isa siguro yun na kung meron si St. John Paul II bilang isang ama na kanyang hinahanap sa mga pari, yun. At huwag natin kalilimutan, ano yung isang dimensyon na ngayon ay palaging lumulutang kapag binanggit si John Paul II in the overall picture of the Catholic clergy worldwide. Ito yung kanyang naging personal na agony, ang kanyang Gethsemane, na thousands of cases of priests with sex abuse cases. Siya ina-accuse, hanggang ngayon, ina-accuse of not having handled the matter properly. And instead of really stemming the whole blood, he sort of just covered it up. Ano kaya? Ito'y noong 1989, nung isulat niya yung kanyang encyclical. Yung kaso ay naroon mga kaso. Ngunit, ang pananaw noon ay iba sa pananaw ngayon. Yun ang inaamin natin. Even in jurisprudence, iba ang jurisprudence ngayon ng child abuse. 30 years ago, in comparison. Ganon din ang ating moral theology. Ngayon ay, kamangha-mangha, ang Catholic moral theology ay tinuturuan ngayon ng civil jurisprudence as to the enormity and the full implication of the criminal elements in sex abuse of children. Ngunit ano yung sa Santo Papa? Ano yung inisip niya noon at yun po ang gusto mo sa atin ay ibigay para ngatain natin? Ano yung ngata? Yun yung parang kang mumumuya, para kang humangana. Panatilihin natin sa ating bibig, lasahan natin yung pait, nguyain natin. At sana'y, hindi naman sinasabing mabulunan tayo, kundi yung umangangay, sana'y masingitan ang ating mga paa. At nang tayo ay ikangay magising. Ano yun? Na ito bang si Maria real? Siya ba'y personal? O siya ba'y isa lamang decorative?
Ang gusto ng Santo Papa si Maria maging real person, real mother. Merong isang, at ito'y gusto kong banggitin ng takasan sapagkat witness po ako nito. Yun ang aking position since I roam in 6 faculties. I am concerned with so many dioceses all around the country. Ang isa pong napansin ko na yung ating so-called Marian piety, un pueblo amante de Maria, ang ating pagsinta kay Maria, ay externalistic, ritualistic, decorative, na meron na ang sukatan ng ating kalinga at pagpapahalaga kay Maria in terms of the new statues and how beautiful and how attractive and the new clothing and the new jewelry and so forth and so on. Ngunit ang wala ay yung unang-unang sinabi ni John Paul that we must meet Mary in the sacred scripture. That is where Mary becomes real. Yun po yun. And here, there is now a new direction in theology. Ngayon po may nagdudoktor sa akin sa Ateneo, sa Mariology, na ang perspective ay how Mary is sacrament. Christ is sacrament, the church is sacrament. Can we say Mary is sacrament? Ano ang, kung sa amin tabi natin lahat yan, ano ang implication nito? That we experience the grace of God in Mary, through Mary. And number 2, every sacrament is inseparable from the Word of God. That we experience the sacrament, Mary or Christ or the Church, first of all, in the Word of God. Yung po isang napakalaga. Alam natin yun. Ang hindi pa na pagninilayan at na pagmumuni-muni ang kahulugan ng banal na Eucharistia alinsunod sa banal na salita. Sa aktual na pagdiriwang ng Eucharistia, yung pagiging channel of grace, ito'y napakalabo. Ganun din, inuulit ko po. Si Maria na hindi pa natin nakakatagpo sa salita ng Diyos, hindi pa nagiging real sa atin. Yung salita ng Diyos ay hindi yung kauna-unahang medium. Ang kauna-unahang medium ng sacrament ay Word. Ito'y hindi sinabi ni Santo Papa. Ito'y kanyang tinumbok. Ang ginagawa ko lamang ay ini-explicitate. Kung kaya ang pagnilayan ang sinasabi. Kung kaya yung sabihin natin, sa kanya sinabi, Kyrie, magalak. Sa lahat ng kanyang anak, sa ating lahat, Kyrie, ako ba ay daluyan ng kagalakan? Ang pakikitungo ko ba? Ang makita ba ako? Ang galak ba? Ang kanilang mababanaan at madarama? Kay Karentumene, you are highly favored. Is it the grace of God that I am trying to manifest o ang claim ko ba dahil sa aking galing, yung personal kong talents? Hindi yung talent ni Maria, kung hindi yung biyaya ng Diyos sa kanya. Sa akin, ano ba? At yung sinabi kay Maria, the Lord is with you. Alam mo ninyo anong koneksyon ni Maria sa Holy Orders? That Mary's divine maternity, the Lord is with her. Iyan ngayon ang equivalently parallel by the Lord being in an ordained minister. Yung persona Christi at yung persona Ecclesiae, ano ang talagang ibig sabihin nito? Na ang bawat pari, ang pangunahing katotohanan ay hindi siya kung hindi ang biyaya. At ano ang dapat na sumisilip, sumisikat, naglalagos sa Kanya? Ano yun? The Lord. We become a transparency of God. We become the foil that makes Him available and visible. Yung basic meaning ng Holy Orders, iyan ay kay Maria ay ating kitang-kita. At yung fourth element na binanggit ko
not just words, but action. Mary went in haste to the hill country of Judah, to the house of... Naku, Panginoon ko, alam po ba ninyo ang pastoral elements na dito'y binabanggit sa atin? Nasaan yung ating eagerness to bring the good news? Isa po ito sa pinuna ng Santo Papa na napakaraming pare ang hindi na burning with fire, with a desire. We have lost the sense of mission. Many are now complacently satisfied. Pagkat ako'y nasa simbahan, nagsisermon, ang lumapit may maririnig. Subalit yung mga barangay na hindi ko nararating, parang wala lang. There is nothing weighing down on me. Have I brought the good news? Iyan ang sinabi nila, napakalaking nawawala na yun. Samantalang yung mga bagong born again, sila'y hindi mapakali, sila'y gagawin ng lahat. Sila'y lalapit, sila makikiusap para ma-share. Samantalang tayo parang we have nothing to share. At isa pong, at ito'y binabanggit, at ito ang dapat na pagnilayan natin and as we're in the ramp-up to 2021. Sila'y dumating dito, ubod ng layo pinanggalingan, upang ihatid ng magandang balita. Tayo, ang pinakamalayo nating tatakin para maghatid din ng magandang balita. Ito'y hindi natin maihahambing sa kanilang mga unang nagbalita sa atin. Tayo ba'y nagbabalita pa? At para sa Diocese ng San Pablo, ito ba'y isang programa namin noon sa San Carlos na iminungkahi natin na sa Diocese ng Maynila. Noon ay ang mga diakon at mga batang pare tila hindi naman urgently needed. Pwede ba na sila'y ipadala, maging programa natin ipadala kung saan kulang? Yung matagal nang sinasabi ng Roma, sana'y gawin kung saan may sobra, magpuno doon sa wala. Natutuwa ko sabihin, for a while, maski nasa Bulacan, may mga estudyante akong nagpupunta sa Cordillera, nagpunta ng Negros, at yung dalawa unang 3 taon ng pagkapari ay naglingkod. Daman-daman nila yung sense of mission, being on mission. Ito kaya ay magagampanan natin at pangibabawan natin yung argumentong kung kami kulang ay bakit magpapadala pa kami. The church never accepts that argumentation. We ourselves do not have enough. Why will I give you? Rather, we give from our own poverty. Iyon ang atin. And in terms of the clergy, will it inject a new vigor in our clergy if, in imitation of Mary, being just ordained, being just selected to be the mother of the Redeemer, being just filled with the Holy Spirit, she was out, going in haste to the hill country. That delineates the difficulties to bring the good news so that there can be to her, Kyrie, to John, and to Elizabeth, dancing. Di ba niyo napansin yung correspondence? Kyrie, ano ang resulta noon? Sapagkat si Maria, totoo, she brings joy and dancing. And there with the others, she sings, puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Iyon ang image. Nasaan iyon? Kanina pinag-uusapan namin nila Monsignor Ray Ramon na kamakailan ako'y naimbita ng kursilyo dito sa Diocese ng San Pablo sa Baguio sa kanilang grand reunion. At ako'y nagulat. Buhay pa pala yung kursilyo. At ito'y kung ilang taon na nila ginagawa sa Baguio taon-taon, naroon din ang ating Manong Obispo. Naroon si Christian.
nagsalita rin. Pero sabi ko sa kanila, kung mababanggit ko po, nasaan yung dati